Okay, next stop natin, Home Depot. Uy, dami ng lawn chairs. Dami na. Binibentang lawn chairs. Water heating system. Saan ba dito yun? Light bulbs. Actually, magtitingin din pala tayo ng ilaw. Parang yung pinaka-ilaw nung living room namin, track light. Pag walang option, doon muna tayo sa cheapest siguro. Palitan na lang natin ng bulb. Bulb na lang palitan natin ng LED. Kasi parang hindi pa LED yung bumili eh. Mukhang halogen. Ah, halogen ba? Hindi. Regular bulb. You mean daylight? Yan. So, tingin tayo dito. Fittings. Electrical plumbing. Alamang dito yan. Grabe kung isipin mo kung wala ka talagang alam. Hindi mo malalaman kung ano yung gagawin mo. Water heaters. Submersible pump. Siguro sa likod yun. Yung mga gamit. Ang water heater. Tignan natin sa likod. Ito to. Water heaters. Yan. Ayun o. Makita nyo yung water heaters. Yung price niya between $500 to $800. Ito yung tinitignan ko eh. Itong ring. 1,200. Yung iba dyan may smart feature. Yung tipong pwede mo siyang i-control sa app. So ang hinahanap natin is nasa 50 gallons. Yeah. Hanap natin, ha? So, meron iba combination ng electric tsaka gas. Yung sa atin gas lang. Ay, sorry. Yung sa atin electric lang. Yeah, 40 gallon. Gantong size. 40 gallon. Ay, ito, 50 gallon pala. 1,500 tsaka 1,200. 9-year warranty at tsaka 12-year warranty. Interesting. Eh, kasi gas siya. 50 gallon. That's gonna be for aqua use. Mga gas unit yung nasa taas pala. So dito tayo din sa baba. Hindi, gas din to eh. Natural gas water heater. It's here. Electric. 40 gallons. You need to play this smart. Kasi medyo malaki-laking gastos eh. Ang kagandahan kasi nito, pag nagpalit ka ng tankless, magagamit mo yung matitirang space as a storage space. At yun yung hinahanap natin. Ito yung sinasabi ko. Hybrid. Electric siya, 50 gallon. Yung unit. And ano to, 10-year warranty. Smart 10-year warranty versus non-smart 12-year warranty. Anong tingin nyo? Anong tingin nyo mas okay? Kausap tayo ng sales personnel nila dito. Actually, itong tinitignan pa natin with tank pa to. Meron pa yan na tankless. Meron kaya sila dito? So, yung blue, that's gas and electric combined. Oh no, that's gas. Yung yellow, yun yung baling electric. Para lang magkaroon kayo ng idea. Wala ata sila binibenta dito tankless. Walang display. Kasi parang ductwork na to eh. Yeah, this is all ductwork. So, yung mga units na available nila dito, it's all na may tank. Interesting. I wonder why. Pero sa website kasi nila, merong tankless system. Magtanong tayo. Alamin natin. Kasi even sa taas, wala eh. Kaya water heaters lang, regular. Pero if in case, ito yung kukunin natin. Electric LED system. 40 gallons. 39 gallons.
178 liter tank. Ito mas malaki. 63 gallons. Pero ito parang gusto kong ganito. Itong unit na tinitignan natin, yung Smart, may Smart feature. 2,900 lang naman siya. Ang gastos, di ba? 2,900 versus etong unit na to, which is $800. Or not even. $690. This is $690. 9-year warranty. Meron pala nakalagay dito, 3 to 5 people. 3 to 5 people ang kaya niyan. 6 kami. So, sabihin kulang, no? You might need to upgrade much bigger. At least 180. Kasi yung existing namin 180 eh. Pero yung Smart na dito, household of 3 to 5 lang din eh. So, that can work. Itong 63 gallons, 5 or more. Okay. Kaso 10-year warranty lang eh. Yan, dito ako nagtatagal. Pag nag-iisip ng mga features tapos kino-compare ko yung isang unit versus the second one, yan, naiintindihan nyo na kung bakit talaga talagang ini-internalize ko eh. Ha? Sige. Hanap tayo ng salesperson. Isa sa mga nakakahikayat na features nito, ito. Nakalagay self-cleaning. Yung mga regular kasi na nandoon, kailangan yan every year fina-flush out mo kasi merong mga mineral build up sa bottom nung tank. So, kailangan may flushing ka na gagawin dyan on an annual basis. Pero ito, sabi self-cleaning. Alaman natin kung ano ba yung advantage niyan. Ayan, bale, oh. Nag-i-install din sila. Nakalagay, scan more to get more information. So, nag-i-install ang Home Depot ng mga hot water tank. So, essentially, ang sabi sa akin nung tumulong sa atin, no, mag-inquire, is basically, pinasok natin yung information natin para makakuha tayo ng quote. And then, yung actual plumbing company tatawag daw sa atin para i-discuss natin yung mga options natin. So, I guess yun yung parang pinaka-best way. Kasi yung mga unit nila daw dito is yung mga tank lang talaga. Although, meron nakalagay sa website na meron silang unit na tankless, wala daw sila masyadong alam at hindi nila madi-discuss ng maayos. Kasi gusto din natin itanong kung meron silang rebate kung magpapa-install tayo. So, I guess, mag-aantay na lang tayo ng tawag. So, for now, punta muna tayo dun sa mga pag-rent ng mga gamit para malaman natin kung magkano ba ang renta sa hagdan. If may pinaparenta silang hagdan. Ito, meron silang tool rental center. Hello? Yes. Are you renting out a ladder? By any chance? What kind of ladder? Probably Step ladder, extension ladder. a 14-foot ladder. A folding one, if possible. Are you talking about extension ladder or step ladder? What's the difference? Sorry. Step ladder is A-frame. Okay. From 10 foot, 12 foot, 16 foot. Okay. Extension ladder is from 24 feet to 26 feet. Oh, got it. So that will be too high. And 32 feet. So I'm looking at the A, which is a step ladder. From 10, 12, 16, 24. 12. Yeah. How much? 4 is 4 hours 28. $20. Okay. 1 day is $40. 1 day is $40. Is that foldable? You can fold it into like It's not foldable. The only foldable is because I need something that will fit we a have a 26 multi-purpose ladder. okay. And that can fit into a vehicle? A car? Yeah. It can fit a car, okay. 32 for 4 hours. $32? 32 for 4 hours. Okay. 43 for one day. 40 for 1 day. Okay. Thank you. And then if I would be booking it, should I book it ahead of time or can I just come here and pick it up? How does that work? You can book it online too. Oh, online.
Okay, that works. Thank you so much. Okay. So, meron sila extension ladder. Kala ko yung A-frame eh. Yung A-frame pala sa kanila dito, hindi foldable. Yung extension ladder, yun yung foldable sa kanila. 26 feet. So, baka yun na lang tayo. $40 for 1 day. So, nakuha na natin impormasyon na kailangan natin. Kaya, tapos na ang agenda natin sa Home Depot. Antay na lang tayo siguro ng tawag coming from doon sa magko-quote sa atin sa water heater. And then hopefully makakuha tayo ng magandang deal. So siguro maganda na rin na ganun yung mangyari, no? Para at least may warranty. I mean, may warranty din naman yung iba, pero yung unit na bibilin mo, which is galing sa Home Depot, sila na rin yung mag-i-install, and then under warranty pa rin siya. Workmanship warranty. So at least isang tao na lang yung, or isang company na lang yung kinakausap mo kung magkakaroon ka ng mga ganyang klaseng claim. Good morning. Happy Friday sa inyong lahat. Ay, sa wakas, Friday na. And excited nga tayo tomorrow. Dahil magkakaroon tayo ng maliit na salo-salo. Salo-salo talaga. So, magpipiknik tayo bukas. And finally, makakasama din natin ulit yung mga dati na nating nakasama na nag-vlog din. So, yung mga ganitong klaseng random na yan, mga na-appreciate natin yan. So, makakasama natin sila Isay, sila Turns TV, at saka meron pang iba na makakasama tayo na bago. Na for sure, siguro first time yung makikita sa channel namin. Nakakatuwa lang na nagagamit natin yung pagkakataon na to para mas lalong lumawak pa yung ating network or mga kilala natin dito sa Canada. So wala naman talagang okasyon. Napansin lang namin na maganda yung weather over the weekend. No, at kaya nagkayayaan lang why not mag-picnic tayo somewhere? Baka laro naman yung mga bata sa park, no? Something to look forward to over the weekend. Yan, mga ganyang simpleng schedule ba? Ang mga inaantabayanan natin, no? Anyway, siguro i-share ko lang sa inyo, no? Kasi napakaganda ng question nung isang nag-comment sa previous videos na pinost natin. And sabi niya nga, no, eto i-share ko. Galing yung comment kay Paula McCart. Shoutout nga pala sa iyo and maraming salamat, no, sa iyong comment. Ang sabi niya, wow, I was really hoping you'd consider making an offer on the house. It seemed like such a great fit for your growing family. Having a private backyard and dedicated space for the kids to play and grow can make such a difference. Totoo yan. Ang sabi niya pa, homes offer so many long-term benefits over condos, especially for families, more privacy, room to spread out, and the freedom to personalize your space. Since you already live in a condo, I was curious, what made you decide to go with another one instead of making the move to a house? Thanks. Diba, napakaganda ng comment niya, no? Which is very valid, no? Na natanong. Kasi nga, ang dami naming tinignan na bahay. Pero, bakit it turned out na condo ulit yung napili namin? So, isa-isahin natin yung aspeto na yan, no? Habang nagmamaneho tayo papuntang opisina. So, ang tanong, bakit nga ba condo ulit yung napili namin? Tawag lang tayo. Nasisilaw tayo eh.
So, unang-una, ang parang pinaka-rason is yung price, no? Very rare na makakuha ka ng condo that can accommodate or that has 3 bedrooms, 2 bath, and then yung size niya the same size na rin ng regular townhouse. Ang mga townhouse dito sa Richmond, particularly yung mga nakalist ha, yung mga currently na binibenta ngayon, it ranges from 1,100 square feet up to 1,250 square feet. Yan ang average condos, average townhouse size na currently binebenta dito sa Richmond. Hindi ko sinasabing yan ang average size ng lahat ng condo dito sa Richmond, pero sa mga listings na meron ngayon, no, yung mga nagbebenta ng property nila, yan yung average size, which is on the smaller side. Ang isa pa sa mga aspeto na tinignan namin is majority of the condos na binebenta, no, with that size, isa lang ang parking space. Merong iba na 2, pero majority ng listing, isa lang yung parking space. Not to mention, no, that yung mga fees ngayon hindi na nalalayo sa condo price. Yung mga binibenta ha, merong iba dyan na mababa nga yung condo fees, pero parang hindi maintained yung exterior ng building. So ano ba yung mga price nung mga sinasabi natin na townhouses, no? Yung mga sinabi natin na nasa 1,100 square feet up to 1,250 square feet. Ang mga price range ng mga townhouses na yan ranges from $950,000 up to $1,170,000. Yan. Let's put that as a range. And makikita nyo yan in our previous vlogs, no, na ganyan na yung mga pricing ng townhouse. Mataas na yung presyo, mas maliit pa yung size, tapos minsan kulang pa yung parking space, 'di ba? So for this condo, it was listed for $749,000. So ano ba yung nagustuhan namin? Number 1, kung bakit ito yung napili namin. First and foremost, yung size niya. It is considered a penthouse. That's why yung size niya nasa 1,350 square feet. Akalain mo yun, mas mataas pa sa regular townhouses na binibenta dito sa Richmond. I mean, mas malaki, 'di ba? If we're looking for livable space, parang mas magandang yung condo yung kunin, dahil nga mas malaki yung lugar na kung saan pwede kang mag-host ng party, no? Mas malaki yung common area. Kung baga, nagpakalayo tayo ng parking para makapaglakad tayo. Nabanggit natin yung mas malaki yung lugar. Mas malaki siya regular compared to sa mga townhouses na kalist. Yung parking space is also a factor, kasi yung nakita nating mga parking spaces na available doon sa mga nakasama doon sa mga townhouses na nakalist ngayon, merong majority are 1 car park, and then the other units, meron din naman 2, yung isa covered, yung isa hindi covered. Dito sa condo na to, ang in-offer niya is 3 parking space. Currently, the 2 parking space is being utilized by the owners and the other one is being rented. So, thinking ahead, no, tayo na being business-minded, may potential income ka pang makukuha. Dahil currently, pinaparenta, I think, yung parking slot niya for about
$50 to $60 a month. 'Di ba? So, mas mura na yung kukunin mong unit, nag-earn ka pa ng additional income compared doon sa townhouse na yung parking spaces mo, yung isa open space, yung isa carport lang, hindi siya secured. Hindi ka nag-earn, mas maliit pa yung space, mas malaki pa yung babayaran mo, mas malaki yung down payment mo, dahil anything above 1 million, and I've explained it in my previous video, anything above 1 million, ang required down payment mo is 20%. Nung inassess naman namin, no, kaya naman natin magbayad ng 20%. Ang magiging consideration natin dyan, number 1, is yung pagbenta natin ng current property natin. Pag binenta natin yung current property natin, at the price na meron yung market ngayon, mas mababa talaga siya. Parang from the assessed value, mas cheaper siya by around 60 to 70,000. So, parang sayang naman yung opportunity, no, na pwede mong ma-earn yung amount na yon pag nabenta mo yung unit mo well within the assessed value. So, doon namin binase. Malulugi ka na nga sa pagbenta mo, tapos pag bumili ka, mataas ang presyo, tapos mas maliit ang space, tapos hindi mo pa makukuha yung mga primary requirement mo. While in fact, with this condo apartment na nakita namin sa market, it's well below our required amount na pagbili ng property, na mayroon siyang kasamang 3 parking space, na yung isa income generating, and then yung space niya mas malaki pa than a regular townhouse. The only catch lang dito is wala kang backyard, no? Wala kang space na kung saan pwedeng magtakbuhan yung mga bata. Although malaki yung common area space niya na pwede mo ding ikutan, no? Meron dyan yung above the parking space, it's a common area na pwede kang maglibot-libot, at saka yung perimeter ng building, pwede ka rin maglakad-lakad, no? In a sense. Yun nga lang, hindi ka makapag-barbecue. No, kung magba-barbecue ka, talagang kailangan lumabas ka at pumunta ka sa park. Na hopefully, magawa din, parang hindi din tayo makapag-barbecue pala this coming Saturday sa picnic natin dahil lahat tayo magdadala na lang. Kasi mag-uumpisa tayo ng late, mga 1:30. Kung mag-uumpisa lang sana tayo ng medyo mas maaga, may time to set up yung portable grill natin, makakapagluto tayo. Konti na lang yung oras natin na masispend. So gusto natin na imbis na nagluluto tayo, nakikipagkwentuhan tayo doon sa mga kasama natin. Anyway, mabalik tayo doon sa topic. So, yun yung parang pinaka main reason kung bakit talaga napili namin na let's just buy this condo instead of buying yung townhouse na nakita namin na mga for sale. Kasi nga, makakalipat tayo kagad. Yun yung importante. Dahil pag inantay natin na mabenta muna itong current place natin, it would take time. Kailangan mabenta muna namin yung property namin bago pa kami makamove. So, more on that topic kasi marami din tayong plano na nakaset tentatively para sa existing condo namin. Ano yung balak namin gawin? Ibibenta ba namin or paparentahan namin? So, yan yung mga next topics natin in the coming vlogs na sana subaybayan nyo. At sana makapagbigay kayo ng insight din sa amin kung ano ba yung mas magandang gawin. Kasi we value yung mga comments nyo. Dapat bang ibenta na lang namin or dapat bang iparenta natin? So, again, no? Medyo napahaba ang kwentuhan natin. Akyat na muna tayo doon sa taas and then tuloy natin itong kwentuhan natin mamaya. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.